Kasama ko lagi sa buhay si Kuya Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang linggo ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus kung ano ang pinag-uusapan nila at malungkot silang tumigil. Ikwinento nila ang buong pangyayari na ipinako si Jesus sa krus at ang balitang siya ay nabuhay na muli. Sinabi ni Jesus, "Bakit hindi kayo naniniwala? Hindi ba't ang tagapagligtas ay kailangan maghirap ng ganito bago niya makamtan ang kanyang marangal na katayuan?" At ipinaliwanag ni Jesus sa kanila ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya. Nang malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay parang magpapatuloy pa ng lakad, siya ay pinigilan nila. "Tumuloy na po kayo rito sa amin," sabi nila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot si Jesus ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos, saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus, subalit ito'y biglang nawala at nawika nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Agad silang bumalik sa Jerusalem at ibinalita sa 11, buhay si Jesus! At isinalaysay ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siya nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Mga bata, alam nyo ba na ang buong Biblia mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan ay magkakaugnay at may espesyal na mensahe? Ipinapakita nito ang kwento ni Kuya Jesus, ang anak ng Diyos, kung paano siya dumating upang mahalin tayo, tulungan tayong maligtas sa kasalanan at magkaroon ng bagong buhay. Kahit na sa maraming panahon o taon bago siya ipinanganak, maraming kwento at propesiya ang nagsasabing darating siya. Sa sulat ni Propeta Isaías, sinabi niya, mga bata, na isang dalagang manganganak ng sanggol na lalaki at tatawaging Emmanuel. Ibig sabihin nito, mga bata, ipapanganak siya para samahan tayo at ipakita ang pagmamahal ng Diyos. Si Propeta Mikas naman ay nagsabi din sa Bethlehem ipapanganak ang Mesiyas. Ito ay pareho sa kwento ng kapanganakan ni Kuya Jesus na mababasa sa Biblia, sa aklat ni Mateo at Lucas. Ipinapakita nito na talagang dumating na ang Mesiyas, si Kuya Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao na inaasahan ng lahat. Sinabi rin ni Propeta Isaías na may darating na lingkod na nagdurusa na mahihirapan dahil sa kasalanan ng maraming tao. Ipinapakita nito, mga bata, na si Kuya Jesus ay namatay sa krus para tubusin tayo at ipakita ang kanyang labis na pag-ibig sa atin. Dahil si Kuya Jesus ang kaganapan ng pangako ng pagliligtas ng Diyos, inaasahan tayo, mga bata, na magtiwala lagi sa Diyos. Minsan, may mga pangyayari sa ating buhay na hindi maganda at hindi natin alam o naiintindihan kung bakit nangyayari at hindi natin alam kung paano ito malulutas. Kahit ganito, manalig pa rin tayo sa Diyos, mga bata. Umasa tayong gagawin niya ang tama at mabuti para sa ating buhay. Gaya ng isang batang umaasa sa kanyang magulang, kailangan din nating umasa sa Diyos. Tandaan natin na kagaya ng dalawang alagad na patungo sa Emmaus, tayo ay palaging sinasamahan ni Kuya Jesus sa mga masasaya at malulungkot na bahagi ng ating buhay. Palalakasin niya ang ating loob at aaliwin sa ating kalungkutan. Buksan lang natin ang ating mga mata at makikita natin ang kanyang pagmamahal. Sa mga anong pagkakataon na kinakailangan tayong magtiwala sa Diyos?
Una, kapag tayo ay nalulungkot, sa tuwing mayroon tayong nakakaaway o may umaaway sa atin, o kaya ay may problemang dumarating sa pamilya man o paaralan. Ikalawa, kapag tayo ay napapagod. Napapagod sa pag-aaral dahil sa dami ng assignments, projects at gawaing bahay. At ikatlo, kapag tayo ay natatakot at nagkakamali. Natatakot na mapagalitan, mapahamak o may nagawang mali. Ang Diyos hindi binibilang ang ating pagkakamali. Sa halip, hinihintay niya ang ating pagsisisi at pagbabagong buhay. Lagi tayong magtiwala sa Diyos.